sa panganganak, hindi sa lahat ng pangangailangan pang kalusugan. Tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang masasagip sa pamamagitan niya. Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya. Pwede kasi get-stop muna tayo. Noong 5:30, 6:30, 5. No. Nasa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol Break ng this weekend Pilipino. break. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, grade 9 student sinaksak ng kaklase sa eskwelahan sa Las Piñas City dahil sa nakalimutang 10 pisong sukli. Long daw. Sa pool sa CCTV, pulis patay matapos pigilan ang ilang armado at nanggugulong customer ng isang KTV bar sa Capiz. 21 individual arestado Paumihi sa modus. magkahiwalay na operasyon kontra paihi ng petrolyo. Gas. Umihi ng fuel. Bahay sa gilid ng ilog sa General Santos City, winasak ng malakas na agos ng tubig. Kapo ni dating Vice President Sara Duterte, hindi natatakot sa pagbuklat ng tax records ng PISE sa impeachment court. Matapos magbigay ng go signal si Pangulong 47 Marcos Jr. anniversary of sa Bulaga. BIR. Fans ni Asia Songbird, Regine Velasquez Alcacid, former 7 sa Arab humihirit Diva. ng Day 3 Sa sa Arab Diva. kanyang finale concert Former. matapos mabilis Nandun ma-sold out 2018 na. ang tickets. At Alex Ayala pasok na sa series ng Washington DC Open. Makakaharap si world number 13 Naomi Osaka. 1-5. Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa estudyanteng napatay matapos saksakin ng kanyang kaklase. Yun. Hustisya ang hiling ng pamilya ng grade 9 student sa Las Piñas National High School na sinaksak at napatay ng Yeah. kaklase nitong Biyernes ng hapon. Ayon sa PNP, nag-ugat ang Nakakapot krimen pati sa kasi daw 10 TV. pisong sukli Titik na sa hindi na ibigay ng PNP. biktima sa suspect. Nagpapatrol, Liza Aquino. Pinatay niya yung kapatid ko. Sa So nawala na po. Hindi sa vegan. at sa impyerno. Doon sana siya mapunta. Hindi na naitago pa ni Andy Mar ang paghihinag-is at galit niya sa sinapit ng kanyang kapatid na si Aaron Miguel na sinaksak na minor de edad na kaklase sa Las Piñas National High School Biyernes ng hapon. Hawak-hawak ni Andy Mar ang sapatos ng yumaong kapatid na may bakas pa ng dugo na magtungo sila sa police station kagabi. Kwento ni Makulong Andy, sila lalaki. masakit para sa kanilang nangyari, lalo na't pangalawa sa bunso ang biktima sa kanilang siyam na magkakapatid. Sana matulungan nila kami para Andy, makapagpakamit pa namin ng gusto. Kapatid na biktima na, patay nila. Na sana kahit minor de edad yung bata na yun, managot pa rin siya. Kasi yung kapatid ko, nasa morgue na ngayon. Siya nakakalala. Nakakapaglakan pa siya yung kapatid ko. Nakahiga na. Sa investigasyon ng Las Piñas Police, break time na mangyari ang insidente. Nakisuyo umano ang 14 anyos na suspect sa biktima na bumili ng tubig sa school canteen at nang bumalik ang biktima ay nakalimutan niyang ibigay ang sukli na 10 piso. The victim was not able to give the change kasi sabi niya, naiwan niya doon sa kantin. Hindi ayaw maniwala ng CICL. Nagkakaroon ng short argument, suddenly, bumulong TV Patrol. fan knife, then stab the victim sa upper portion ng left chest. Isinugod pa sa ospital si Ontong, ngunit pinawian din ng buhay. Agad namang dinala sa police station ang 14 anyos na nanaksak habang napaalam sa kanya
ang balisong na ginamit sa krimen. Iniimbestigahan ngayon ng pulisya kung papaano nakalusot ang kontrabando sa loob ng eskwelahan. Sabi niya, lumabas ng Makulong sila eh. early on, binili niya sa online. Nagkakaroon siya ng balisong, although yet to be confirmed. Kasi sabi niya is protection daw niya sa sarili niya. Yung security guard isa. Then along with the security guard to make sure that the students and the faculty will be safe and sound. Makukulong sila, di papayag. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Las Piñas National High School na nakikipagtulungan sila sa mga kaanak ng mga minor de edad na sangkot sa insidente at maging sa pulisya para sa investigasyon. Handa rin umano silang magbigay ng psychosocial assistance sa iba pa nilang mga estudyante. May mensahe naman ang kaanak ni Aaron Ontong sa pamunuan ng eskwelahan. Sana mas nagawa ng school ng paraan. Hindi sana mapagdadala yung mga estudyante ng mga matataling na bagay. Mahirap sa pamilya namin tanggapin yun. Dahil lang sa 10 piso, pinatay niya yung kapatid ko. Kinumpirma naman ng kaanak na posibleng iburol si Aaron Ontong bukas sa bahay pulungan sa Las Piñas City. Inilipat naman na sa pangangalaga ng bahay Pag-asa ang minor de edad na suspect na posibleng isailalim sa inquest proceedings para sa kasong murder. Liza Aquino, ABS-CBN News. Patay naman ang At isang bugbog. 52 anyos na college teacher matapos umanong gulpihin ng isang 19 anyos na lalaki sa New Washington, Aklan. Ayon sa Aklan Police Provincial Office, kapwa dumalo ang biktima at suspect sa isang okasyon noong July 26. Pero nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Tinangka umanong pauwiin na lang ng may-ari ng lugar ang guro para maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Pero nang pasakay na ang guro ng kanyang motorsiklo, hinabol siya ng suspect at pinagsusuntok hanggang mahulog. Naitakbo pa sa ospital ang guro pero namatay din noong July 28 matapos magtamo ng mga tama sa ulo. Naaresto na ang suspect na maharap Nakita na siya. sa kasong frustrated homicide. Sa multimedia kayo, sabi ko, Ang victim po natin is nakasakay na sa motor, sinundan po siya ng suspect, and then yun niya pinugbog to the point na nahulog po sa motor. Yung victim natin, isa pang pinalalaman pa ng investigation kung may factor ba yung kung nakaitulog sila doon. Sinampahan na ng kasong kriminal ang 3 suspect sa pamamaril sa isang opisyal ng PNP sa KTV bar sa Pontevedra Capiz noong July 20. Sa CCTV footage na nakuha ng ABS-CBN News, pinakakalma ng biktima at Tatlong dalawang suspect. pulis ang 3 customer na sangkot sa komosyon. Ilang minuto bago maganap ang pamamaril. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, naka-off-duty ang 3 pulis at dumating lamang sa KTV bar matapos maimbitahan ng may-ari nito. Humingi umano siya ng 3 unang tulong sa mga pulis kaugnay ng mga armadong customer na madalas magpunta sa kanyang bar. Pero nang akmang sisitahin na umano ang isa sa mga armadong customer, bigla itong nagpaputok at tinamaan ang biktima. Naaresto na ang isa sa mga suspect habang pinaghahanap pa ang 2 niyang kasamahan. Dalawa nagtago. Sino kaya ang susunod na mga scholar ng bayan? Nagsimula na ang unang araw ng UP College Admission Test o UPCAT 2027 ngayong Break. Sabado. Sa UP Diliman Campus, 7 madaling minute araw break. pa lang, nagtungo na ang mga mag-exam. Ang iba, galing pa ng probinsya habang ang iba, sinama ang mga kapamilya. Nagpapatrol, Ion Sanchez. Maaga pa ay nasa UP Diliman Campus na si Aaron. Apag 2027 ang magbubukas sa Q4. Na buong ang pangarap na maging scholar ng Wow. bayan. Senior high ka ho. Has the capability na ma-maximize ko po yung capabilities ko po. Ay, senior high ako. Sana po future accountant. Hindi Ako, lang examinees ang excited dahil ang ilang magulang todo suporta sa mga anak. senior high school po ako eh. Halating dito parang ilang oras pa. So, parang gumising kami ng around 2, tapos bumiyahe kami ng 3. Yun.
Tapos, kasi malayo. Bukod sa paghahanda sa pagsusulit, sa dasal din kumapit ang ilan, gaya ni Princess na dumaan muna sa simbahan para ipagdasal ang anak. Dumaan pa kami sa simbahan. Pinag-pray namin talaga na kalaran ng hindi. May ilan, halos buong pamilya ang kasama, Siguro 3 a.m. gising na kami kanina. Oo, 3 a.m. Exam. Ganun kami Upcut. excited. Pero tapos nag-pray. Pray talaga. Ayun, Pagtutulog. Nagsabi niya sa akin kayo, Mama, nag-pressure po ako. ayon sa University of the Oh. Philippines, isinasagawa ang Exam. sa 118 testing centers sa buong bansa. Exam. Binubuo ng siyam na UP campus at 109 na partner schools at non-UP testing centers. We are expecting about 153,000 examinees for the 2 days, Saturday and Sunday. Buong system. Naging maayos naman ang paghahanda para sa pagsusulit sa tulong ng iba't ibang Exam. partner agencies. Mag-aaral, May magtatapos. ilan ng aberya, agad naman umano na susolusyonan ang mga ito. Naglatag din ng mga assistance booth. Pansamantala rin ipinagbawal ang pag-jogging at Bawal. pagbisikleta sa loob ng UP Diliman Bawal. habang sinasagawa ang ugkat. Iyon Sanchez, ABS Exam. News. Rumagasa muli ang matinding baha sa Makar River sa barangay Labangal, General Santos Exam. City nitong Biyernes ng hapon. Dumagundong na tubig ang gumulat sa mga residente. Bigla na lamang tumaas ang tubig sa ilog kahit walang nararanasang pag-ulan sa lungsod. Pinaniniwala ang Ayun. nanggaling ang malakas na agos sa kabundukan ng Tiboli South, Cotabato dahil sa walang humpay na pag-ulan doon. Samantala, sinira ng rumaragasang tubig sa parehong lugar ang isang bahay na nasa tabi ng ilog. Sa video na ibinahagi ni Maha Habonero, tuluyan ng nilamon ng malakas na agos ang bahay sa Barangay Labangal sa tabi ng Makar River. Matatandaang noong July 23, ilang bahay din sa tabi ng ilog ang nawasak sa pagragasa ng tubig. Nangyari ang pagbaha 2 araw lang matapos na personal na bisitahin ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Makar River noong Miyerkules. Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 595 kilometers sa silangan ng Low Infanta pressure na Quezon. naman. May medium chance umano itong maging ganap na bagyo sa susunod na 24 na oras. Magdadala naman ito ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito Hoy, sa Metro kasama Manila, ito sa Visayas, voice Bicol story. Region, Calabarzon, Localized. Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Cagayan, Isabela at Aurora. Ang natitirang bahagi ng bansa asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may paminsang pag-ulan, pagkulog at pag-idlat na dulot naman ng localized thunderstorms. Balik Pilipinas ang titulo ng Miss Supranational matapos ang 13 taon ng koronahan ng ating pambatong si Katrina Yegado sa Poland, Sabado ng umaga oras sa Pilipinas. Naungusan ng kandidata mula Taguig City ang mga kinatawan ng 66 na bansa para Uy. maging ikalawang Pinay na nanalo sa kompetisyon. Huli itong Congratulations, nahawakan ni Mutya Katrina Lasso noong Legado. 2013. Nagpasiklab si Katrina Congrats. mula pre-pageant events hanggang sa final Q&A. Tumatak ang kanyang Gumamela-inspired national costume, maging ang kanyang evening gown na kumuha naman ng inspirasyon sa pag-asang dala ng bawat pagsikat ng araw. Congratulations sa ating bagong Pinay Queen! Nasungkit ng Pinoy Olympian pole vaulter EJ Obiena ang ika-6 niyang gintong medalya ngayong 2026 season sa kompetisyon sa Germany ngayong Sabado. Na-clear ni Obiena ang 5.76 meters para matalo ang mga manlalaro mula Qatar at Amerika. Galing. Bago ito nakakuha rin ng silver medal si EJ Parang sa si... Meeting Madrid 2026 sa Espanya. Halos 2 linggo pa lang ang nakararaan.
Tuloy ang winning run ni Alex Ayala sa Washington DC Open. Ito ay matapos niyang talunin sa quarterfinals ang number 2 seed at world number 10 na si Elina Svitolina ng Ukraine. Sunod niyang makakaharap ang Japanese tennis star na si Naomi Osaka. Nagpapatuloy, Dayan Castillejo. Pinakamanhihit na araw sa DC Open ng Biyernes ang quarterfinals match sina Alex Ayala at Ignacio Svitolina, ang number 2 seed at world number 10. Pareho nag-warm up ang players isang oras bago ang pakpakan sa center court. 30 minutes lang ang training ni Alex kasama si Coach Joan Bosch, kapalo si Abdullah Shelby ng Jordan na player rin ng Rafa Nadal Academy. Sa practice court pa lang, dumagsa na ang mga Pilipino. Si Svitolina halos sabay rin nag-warm up kasama ang kanyang coach. Alas 7 ng gabi nagsimula ang laban nila Ayala at Svitolina. Mula sa umpisa, bakbakan mula sa baseline, mahaba ang mga rally, palakasan ng forehand at backhand. Mas solid si Alex, nakuha niya ang first set, 6-3. Sa second set, nauna si Svitolina mag-break 1-love at lumamang pa ng 3-1. Mula rito, tumaas ang level ng intensity ni Alex, lalo na ang return of serve. Nakahabol si Ayala 3-all, lumamang ng 4-3. Naging 4-all ang set. Pero dito bitaw si Alex, panalo siya 6-3, 6-4. Ang next score na tinalo na si Svitolina noong Hunyo sa Berlin Open. Sa court pa lang, pinasalamatan na niya ang mga Pinoy. Masaya ang fans, nakakuha sila ng pirma ni Alex palabas ng court. Alex, you're so good. We love you. We love you. We drove 5 hours just from here. Wow, from where? From New Jersey. Congratulations. All right. Hi Alex, congratulations again. See you tomorrow. Nag-aban at nag-cheer muli ang mga Pinoy sa tabi ng Tennis Channel Studio. Ayon kay Alex, sobrang saya niya sa tagumpay at level Si Alex Ayala, betul again. Yeah, I think I was feeling the ball pretty well. Sa part 9. Definitely tried my best to be aggressive when I could. Yeah, happy with it. At ang suporta na nakuha niya mula sa kababayan. Thank you everybody. The atmosphere was amazing. I had so much fun out there and I hope you guys enjoyed it. Excited din si Alex sa bagong ranking na matatamo. Okay, you're top 25, like another career high. How excited is that? I'm so thrilled. Yeah, but I haven't had time to really kind of focus on tomorrow. So I'll think about it after. Ayon kay Alex, malaki ang respeto niya kay 4-time Grand Slam champion Naomi Osaka na kalaban niya sa semifinals. Si Osaka, masaya rin sa 3-set tagumpay niya kay Elisabetta Corchareto. Excited daw siya na makalaro si Ayala. At alam niya rin ang dami ng fans ni Alex kapag naglalaro. Third match sa center court ang laban Ayala-Osaka. Bago yon ang isa pang semifinals, top si Jessica Pegula, kalaban si Diana Schneider. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Washington, D.C. Susunod, kawatan nakipagbuno sa mga may-ari ng nilooban niyang bahay sa Nueva Ecija. Nalaban mamaya. At Donnie Pangilinan muling kinilala bilang Men Who Matter ng isang lifestyle magazine. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Inooban ng isang lalaki ang Ayan isang na. bahay sa Barangay Palagay, Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Ayan na. Noong Huwebes ng madaling araw. Sa pool sa CCTV ang Ayan video na pagpasok ng suspect sa pintana ng bahay. Nilimas niya ang Katawan laptop, ng laban. dalawang cellphone at wallet na may lamang pera at mga card. Pero nagising ang may-ari ng bahay nang marinig na pinipihit ng suspect ang doorknob ng kanyang kwarto. Pinuntahan ng mga ng biktima ang suspect na nagtatago sa banyo at inulak pa ang pinto nito para matrap ang suspect sa loob. Pero nagawa pa rin makalabas ng lalaki at nakipagpuno pa sa mag-ina. Nagbanta umano siyang sasaksakin sila kaya napaatras ang mga biktima at tuluyang nakatakas ang suspect. Pero nakilala ng biktima ang suspect dahil sa kanyang tato. Kinumpronta ng biktima ang umano ay kawatan ng kanilang kabarangay
pero todo tanggi siya sa krimen. Inimbestigahan pa ng pulisya ang pagnanakaw. Sugatan ang isang 19 Aalaro yung... Alaro. ang minamaneho Inaalaro. ng motorsiklo Inaalaro. sa Rafael Tarlac City. Sa kuha ng CCTV, papatawid sa Ha? kalsada ang Tolak-tolak biktima. si. Pero habang nasa gitna ito ng kalsada, bigla itong sinalpok ng Ay, isa na ayun. humaharurot na delivery truck. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang biktima at nagtamo ng mga sugat sa iba-ibang bahagi ng katawan. Hallelujah yun. Ang kanyang motorsiklo. Matapos Halalo. ang aksidente, bahagyang huminto ang truck pero muli itong umarurot at tumakas. Agad na isugod sa pagamutan ang biktima. Ayon sa Tarlac City Police, sinisikap nilang matukoy ang driver at may-ari ng truck. Tinakpan na ang nakatiwangwang na drainage system sa Barangay 73 Zone 10 sa Pasay City matapos mahulog ang isang PWD nitong Biyernes. Ayon sa pamahalang lungsod ng Pasay, tinapos ang pagkukumpuni ng drainage project Biyernes ng gabi para hindi na madisgrasya pa ang ibang motorista at commuter. Ayon sa barangay, halos isang linggo nang walang harang ang nasabing proyekto. Nagtamo ng mga galos sa braso ang nahulog na PWD. Isinugod siya sa Pasay City General Hospital at nagpapagaling na sa kanilang bahay. Nagpaabot din ng tulong at financial assistance ang LGU at mga opisyal ng barangay. 21 ang arestado sa magkahiwalay na operasyon ng Calabarzon Police laban sa Pauwi operasyon sa ng fuel. pahili o pagnanakaw ng mga produktong petrolyo mula sa mga truck. Pauwi Tinatayang sa aabot fuel. sa higit 30 milyong piso ang halaga ng mga Fuel, no? nasamsam na mga krudo at tangke. Parang Nagpapakol, Dennis Datu. Ayan na. Eto na nga. Sa Video lang isang yun. abandonadong gasolinahan sa Santa Rosa City, Laguna, Arestado. naaktuhan ng mga otoridad ang pagnanakaw ng mga krudo mula sa mga truck. Hoy daw! Tastas! Baba! Siyam na mga suspect na sangkot umano sa modus na paihi ang naaresto. Sa halip kasi diretsong Hindi napauwi sa fuel. Grabe suspect nila. Maulong. Pinadaan muna nila ito sa mga kasabwat na grupo para ipasipsip at iligal Sip na ng sip, naku. pagkakitaan. Sisipsipin from the tanker, no? Ay sasali niya sa canister. Then may mga nag-aantay din na elf. So from there, doon sila magmumula at i-deliver nila kung doon sa mga maliliit na players na nagbebenta ng gasolina. 18 milyong pisong halaga ng mga crudo, mga oil tanker at mga malalaking galon ang napawi ng mga otoridad. Sa Lucena City, sinalakay din ng mga otoridad ang isang compound sa barangay Silangan, Mayaw. Naaktuhan din nila ang paihi sa mga tanker truck. Naabutan din ng mga pulis ang operasyon ng pasingaw o ang pagnanakaw naman sa mga laman ng mga tangke ng LPG. namin na naalala sa election of 2065. May mga karapatan na manahimik. 13 ang naaresto dito. Di tayo sigurado na puro Manonood lang nangyari. yung sinasali nila. Pakita sa ni Mami ha. May halo. So, Hindi nakapanood balita. delikado sa ating Mag-uwi na nun ni Mami. Isa itong Pakita lang yung form video. ng economic sabotage. Lalong-lalo na pagdating sa presyohan ng mga petroleum products. So nagkaroon tayo ng information na meron na dyan sa Lucena at sa Santa Rosa. Ang luckily, nakuha naman natin yun kasi nasundan natin yung mga truck. Nahaharap ang mga sospek sa Ay, paglabag sa Oil ano? Privilege Law at LPG Industry Regulation Act. The Dennis LPG Datu, Fuel Regulation Act. CBNU. No. Nagbobonggahang cakes para sa iba-ibang okasyon. Sisiw lamang yan para sa isang negosyanteng dumaan sa matitinding pagsubok sa buhay. Alamin ang kanyang kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Okay, so ngayon kasama ko si Ross. Si Ross sa kanyang studio kung saan niya ginagawa ang kanyang mga creative na mga cakes. Matanong ko lang, magkano yung initial mong pinuhunan? Kung titingnan mo ang puhunan ko talaga is 5,000. Ang 5,000 na yan, nagano lang ako ng onting flour, ng onting fondant. So nag-start ako na yun, mag-offer ng mga cupcakes
doon ako nag-start talaga. Matatandaan mo ba yung unang-una mong ginawang cake? Sabi ko, unang suporta mo sa pamilya mo. So, unang-unang cake na ginawa ko is wedding cake ng kapatid ko. First-hand experience, paano ba din-design ni Ross ang mga cakes katulad nito? Ang team niya is, tuloy yung request ng client dito, ako na daw bahala. Minsan mas mahirap yung, yung mag-design nung ikaw na bahala. Bibigyan ko na nila na sabi lang nila dark blue, then celestial. So ginagawa ko lang, wag nag-design ako as much as possible. Meron akong mga, hindi lang ako basta tusok ng tusok. So first of all, like dito, kung nandito yung wave niya, mag-start muna ako dito. Ito, kunwari sa ko ito pwede. Doon mo rin siya, as much as possible, nandun ka lang sa area na yun, kung saan ko tinusok. Ito. Yan, ganun lang. Dito lang. Ito. Yan, sa harap. Yan. Okay ba yan? Okay. Okay. Nakikita na lang ng mga kliyente ko yung value nung craft na ginagawa ko. Like, kapag 3-tier, ngayon nag-start na yung mga 3-tier natin ng 20,000. Kaya I can charge at much as 6 digits per cake. Abangan ang buong kwento sa May Puhunan. Sa linggo Kaya Mo. bukas. Linggo, alas 3 ng hapon. Pansamantalang paglaya ni dating Senador Ramon Revilla Jr. tinuturing na eye-opener ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa paglaban sa katiwalian. Ticket sa finale concert, So out agad. Regine Velasquez Alcacid, So don't ticket. agad nasimot Yan, sa mapapanood. pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Maituturing na eye-opener ang pansamantalang kalayaang iginawad ng Sandigan Bayan kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay ng kasong malversation sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Oh. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, senyales itong kailangan pang mas paigtingin ang paglaban sa korupsyon. Pansamantalang nakalaya si Revilla matapos Buti, maglakin 45 minutes ng and 1 hour. 1 milyong pisong piyansa sa Sandigan 1 Bayan hour. 3rd Division. Binigyang diin din ni Remulla na hindi kailanman ginagamit ang Office of the Ombudsman Nauna yung para TV Watch sa weekend, ma-weaponize nanalo. o abusuhin ang kanilang tungkulin. So the eye-opener that we have to fight harder for this battle for Daw us si Senador. to win the war against corruption. Kami sa Ombudsman, we raise the standard of reasonable certainty of conviction before we file a case. Hindi weaponized ito. Hindi weaponized. Evidence-based. Evidence-based. Mga opisyal naman ng Commission on Audit ang isasalang ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo kaugnay ng artikulo sa confidential funds. Inihayag naman ng depensa na hindi sila naalarma kahit pa pinayagan ng Pangulo na maipadala ng Bureau of Internal Revenue sa impeachment court ang tax records ng vice at ng asawang si Atty. Vance Carpio. Nagpapatrol, Service Manahan. Dalawang state auditor ng Commission on Audit ang inaasahang susunod na testigo sa papasok na ikalimang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos mapatunayang na-withdraw sa bangko ang confidential funds noong Miyerkules, layo naman ngayon ang prosecution suriin kung paano ito ginamit. Yung susunod po na mag-testify, ito po yung COA, ito po yung sumuri ng confidential fund kung saan po ginamit. So, dito po, titingnan natin kung yung paggamit po ay nasa tama. Sabi ni House Prosecutor Joel Chua, hindi naman iligal ang paggamit ng mga alias o sabi ng confidential funds. Kung ganito man ang kaso sa paggamit ng Mary Grace Piatos at iba pang pangalan. Pero aniya, kailangang mapatunayan na gamit ito ng maayos. Meron po yung proseso. So, normally po yan, ito po yung mga pangalan na LSS. Binabangga po yan sa totoong pangalan ng tao na talagang nakatanggap. At ito pong listahan ng pangalan na to, yan po ay nakalakip sa isang sealed envelope. At sa likod po nakalagay confidential. Yan po ay nakalagay sa COA circular.
Handa ang depensang mag-cross-examine ng mga testigo mula sa COA. Aabangan lang natin kung sino yung mga witnesses na yan, Mary Grace Piatos, etc. We will be ready to cross-examine them. Hindi na nagbigay ng pahayag si Atty. Michael Poa nang tanungin kung naniniwala silang politically motivated ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na payagang isulite ang tax records ni Duterte at ng kanyang asawang si Atty. Manasseh Scarpio sa impeachment court. Nagkaroon na ng approval. Now, whether that approval already complies with the exceptions under the tax code, isang bagay na titingnan natin yan. Hindi naman kami talaga takot sa mga dokumento. Ang talagang pinanggagalingan lang natin ay may mga panuntunan tayo ayon sa batas, and that's what we were really standing on. Nauna nang ipinaliwanag ng palasyo ang desisyong ito ng Pangulo. Ang sinusunod po ng Pangulo ay proseso, batas, para sa katotohanan. Pero tandaan natin, kung wala ka namang nililihim at wala namang makikitang anomalya sa mga records na pinabubuksan, kailangan matakot. Mahalaga para sa prosecution pinayagan ng Pangulong mabuksan ng BIR box para mawala na ang mga kwestyong legal na kaakibat nito. Hindi ko naman alam kung ano laman nun eh. Baka mamaya nagtutugma nga, legal na nga talaga na may 6.7 billion na kinita yung kanilang mga income sa legitimate sources at nakapagbayad sila ng income tax. Kung wala naman silang tinatago, wala naman dapat ikatakot. Dagdag ni Chua, hindi naman nila otomatikong mahusgahang guilty ang bise kapag nabuksan ito. Humigit kumulang 13 ang testigo ng prosecution sa article of impeachment kaugnay ng confidential funds. Pero ayon sa kanila, posible ulit bawasan ito kapag nakita nilang matibay na ang ebidensya para hindi na masyadong humaba pa ang paglilitis. Jervis Manakan, ABS-CBN News. Alamin ang batas sumunod sa atin. Nanawagan ang isang senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa House Prosecution Panel na sa batas. One-sided. Pwede nga ba o hindi pwedeng maging one-sided ang taga-usig o maging ang taga-pagtanggol sa isang paglilitis? Yan at iba pang mga players at kanilang mga papel na dapat gampanan sa impeachment trial ang pag-usapan natin sa Alamin ang Batas. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Kasi alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo ba, bawal po ang ginagawa. Ito ang kontrobersyal na pahayag ni Senator Judge Robin Padilla sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tumaan ito sa matinding batikos dahil kadalasan namang may panig talagang pinaninindigan sa korte ang prosekusyon at depensa. Agad ding nilinaw ni Padilla ang kanyang pahayag at sinabing hiling lang niya ay fairness o maging patas ang prosekusyon para sa hustisya. Ayon kay Constitutional Law Professor Ralph Sarmiento na dati ring Dean ng University of St. LaSalle College of Law, maituturing na constitutional accusers ang mga prosecutor. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang House of Representatives ang tanging may kapangyarihang magsimula ng lahat ng kaso ng impeachment. Hindi pwede na maging hindi sila one-sided because they only advocate for one particular side of the adversarial proceeding. Kasi adversarial po yung proceeding ng impeachment. So one side prosecutes, we cannot expect them to defend the respondent. Introduction. Bukod sa House prosecutors na mga halal na kongresista, mayroon din private counsels. Ayon sa Rules of Procedure on Impeachment Trials, dapat na nasa ilalim sila ng kontrol ng mga mambabatas. The impeachable office. Sa kabilang panig naman ang depensa o mga abogadong humaharap sa impeachment court para ipagtanggol ang pangalawang pangulo may nakusahan ng grave threats, pating paggamit ng confidential funds at iba pa. Number one, dapat clear, the public should understand kung ano ba talaga yung role ng prosecution and ng defense. And of course, yung role nila is principally for the prosecution to prosecute and for the defense to defend. Binigyang tiindig ni Sarmiento na kung lalabis at magsisinungaling ang sino man sa mga taga-usig o depensa,
Bilang mga abogado, sakop sila ng Code of Professional Responsibility and Accountability ng Supreme Court. Ang code ang nagtatakda ng mga parusa kapag nilalabag ang probisyon. Tandaan pa rin natin, binansagang sui generis o a class of its own ang impeachment trial. Yan, anchor kan si Eden Alinin. Naunong 2023, bago na. Kapalit kay Abio Chico, wala na siya. Wala na siya weekends. Weekdays na lang siya. No? Pangunahing tungkulin naman ng mga testigo ng prosekusyon ba o depensa na magsabi ng katotohanan sa korte. For the witnesses, they will testify as to the truth. Not only the truth na sa kanilang palagay, but it must be the full truth and nothing but the truth. Mayroon ding tinatawag na hostile witness o yung testigong itinatawag ng isang panig pero inaasahang kampi sa kabila. Halimbawa sana nito ang Chief of Staff ng pangalawang Pangulo na si Attorney Zulaika Lopez. Pero inurong ng prosekusyon ang pagpapatawag sa kanya bilang testigo. Maaaring makatulong pero maaaring makasama sa isang panig ang pagpresenta ng isang hostile witness. Kasi once na present mo na yun, it can now open the Pandora's box, of course, to the testimony. Kasi ikaw nag-present doon. Although, of course, pwede mo rin ma-impeach yung testimony ng witness once talagang hostile siya. At sa huli, ang mga senator judges, ayon sa Senate rules, dapat pairalin nila ang political neutrality at walang diskriminasyon sa kanilang mga aksyon. So for example, when they ask questions on the witnesses, dapat hindi nila ginagamit yung opportunity nila to question, to attack the witness, or to rescue the witness in case na nakita nila na parang tagilid yung mga statements or testimony ng witness na pinapanigan nila. Dahil napapanood ng publiko ang paglilitis, inaasahang gagampanan ng tama ng iba-ibang personalidad ang kanilang mga papel sa impeachment court. Kapamilya, para matiyak na hustisya ang mananaig sa impeachment trial, patuloy nating bantayan ang mga pagdinig at ugaliing alamin ang batas. Proud tita si Catherine Bernardo. Kabilang kasi sa mga pambato ng Pilipinas ang kanyang pamangkin na si Lexi ng grupong Sayawata Jr. na lalaban sa World Hip Hop Dance Championship sa Amerika. Samantala, napabilang muli ang kapamilya actor na si Donnie Pangilinan sa Men Who Matter ng isang lifestyle magazine. Nagpapatrol MJ Felipe. Dahil sa kanyang box office success at pagkakawang gawa, muling napabilang sa prestigyosong listahan ng Men Who Matter ng isang lifestyle magazine ang kapamilya actor na si Donnie Pangilinan. Ito na ang pangalawang beses na napasama si Donnie sa naturang pagpaparangal. To be honest, it's not something I look for naman. It's not something I strive to get, like I have to get this award. But I think it matters because it kind of reminds me that what I'm doing has an impact on other people. And what I'm doing, if other people are able to be inspired by it. Kasama ni Donnie sa event ang kanyang proud mom na si Maricel Laksa Pangilinan. Samantala, proud lola naman ang ina ni Catherine Bernardo na si Min, ang kanyang apo at pamangkin ni Kath na si Lexine at ang grupo nitong Sayawata Jr. ay kabilang sa World Hip Hop Dance Championship ngayong araw sa Phoenix, Arizona sa Amerika. Ang all-girls dance group na ito mula Miriam College ay isa lang sa 6 na pambato ng Pinas sa dance competition. Pambato naman sa basketball at volleyball ang i-cheer ng fans sa nalalapit na Star Magic All-Star Games. Itong Huwebes, nakijoin sa masayang ticket selling sina Kai Montinola, Jaren Garcia, Ilan Iturralde at Jazz Daliscales. Speaking of ticket selling, umarangkada na rin ang tickets para sa major concert ni Angela Ken at finale concert ni Asia Summer Regine Velasquez Alcacid. Kaso, mabilis na ubos ang ticket sa day 1 ng 2-night concert at ang free concert ng day 2 ubos na rin. Nalimas ang ticket sa loob lang ng 45 minuto. Ayon sa manager at kapatid ni Regine na si Kakay Mitra, mahigit 100,000 tao ang nasa pila online para makabili ng ticket.
Kaya hirit ng fans, dagdagan pa ng isa pang araw at kung maaari, Mga fans nila eh. venue. Samantala, kumilang naman ang ganda ni Optimum star Claudine Barreto sa isang jewelry fashion show. Kasamang rumapa ni Claudine sila Pokwang, Dick and Carmi, Altura Brenica at AJ Raval, Negi at iba pang mga bituin mula sa iba't ibang henerasyon. MJ Felipe, ABS-CBN News. Up Mga next. comfort food ngayong tag-ulan, ni-level up ang pagluto sa Pampanga. Sa Non-stop pagbabalik po. ng TV Patrol, Weekend. Kapit na mga motorista, eto na ang busina sa petrolyo. Sa wakas, makalipas ang 5 sunod na linggo ng oil price hike, rollback naman sa presyo Rollback? ng petrolyo ang aasahan Bababa. sa Kasalukuyan, August 4. Paggamat Rollback start August parehong 4. nasa 50 centimos Rollback. hanggang piso kada litro Rollback na. ang estimate na rollback sa diesel at gasoline. Ang Kakatapos na yung kerosene gas bububum. nasa 1.50 hanggang 2 pisong tapya sa Big presyo time kada of price fight, litro. bububong. Mas malaki Pag sana ba, ang hindi. bawas presyo sa susunod na linggo kung hindi lang muling sumiglap ang tensyon sa Middle East dahil Oh, sa no. bakbakan ng Estados Unidos at Iran. Igera? Kung umuulan ngayon ay inaasahan namang mararamdaman ang kakulangan sa ulan o napipintong Super El Nino mula sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang bahagi ng 2027. Nagbabala ang mga eksperto na posible itong magdala ng matinding tagtuyot. Oh? Para makapaghanda, ibinigyan Walang ng tubig Department dahil sa of El Nino. Technology Grabe. ang ilang makabagong teknolohiya para sa mas epektibong paggamit ng tubig sa sakahan at makatulong ang mga scientific data kung kailan pinakamainam magtanim, magpatubig at makapag-ani ang mga magsasaka. Nagpapatrol, Francis Orso. Oh. Ito lang, pakita lang natin. Dekada ng magsasaka ng tubo o sugarcane sa Paniki Tarlac si Marlon. Pero ngayon lang anya naging malago at masagana ang kanyang mga pananim. Kapansin-pansin din anyang kahit 7 buwan pa lang ang mga tubo. Matataas at mayabong na agad ang mga ito bago pa ang anihan sa Oktubre. Pasalamat anya sa teknolohiyang ginagamit nila ngayon sa pagsasaka. Ang automated furrow irrigation system kasabay ng bagong Nutrio biofertilizer na iba pa sa karaniwang synthetic fertilizer. Kung dati ginagamit namin 8 o 10, nagiging 4 na lang. At na-apply namin siya ng maayos kahit walang tubig yung lupa. Nadagdagan pa nitong solar irrigation o itong APIS na at any given time kami nakakapagpatubig. Kaya in terms of yield o yung taas ng production, more than double actually yung naging resulta. Gamit ang field sensors at automated controls, nakatutulong ang makabagong irrigation system na maibigay ang tamang dami ng tubig sa tamang oras. May mobile at web application din para ma-monitor ang soil moisture, habang solar-powered ito para mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya. Ang Department of Science and Technology ang nanguna sa paglulunsad ng automated furrow irrigation system. Ayon sa kagawaran, umaabot sa 20% ang tipid sa tubig at nasa 40% naman ang natitipid sa labor work. Ang Nutrio biofertilizer naman, maaaring makabawas sa paggamit ng inorganic fertilizer ng 25 hanggang 50%. Ipinagmamalaki rin ng DOST ang isang automatic weather station sa ilalim ng programang Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry o Saray Sentro. Ang sakahan na ito sa Tarlac City ang unang nakilabang sa Saray Sentro, isang automatic weather station na nagbibigay ng farm-specific data tulad ng weather forecast para lang dito sa lugar, kondisyon ng lupa, pati ng posibleng panganib ng peste. Dahil dito, mas mapaghahandaan ng mga magsasaka kung kailan pinakamainam na magtanim, magpatubig, at mag-ani. Layo ng DOST na palawakin ang paggamit ng mga ganitong teknolohiya sa iba-ibang lugar sa bansa para matulungan ang mga magsasaka mas maayos na mapangasiwaan ang tubig at gastos sa produksyon. TICAR delivers to our farmers and fisher folks yung mga science-based smart agriculture solutions para po ma-address
ang mga extreme weather conditions, katulad po ngayon ng El Nino. Yung automatic weather station, magbibigay ito sa atin nung tinatawag nating site-specific na information katulad ng rainfall, temperature, solar radiation, humidity, na talagang angkop para dito sa nasasakop na lugar. Ang ano nga nito, usually ang effectivity nito mga 20 kilometers pagka relatively flat at saka pare-pareho ang halimbawa yung tanim o yung land cover. Sa harap ng mas hindi tiyak na panahon at posibleng matagal na tagtuyot, umaasa ang DOST na makapagbibigay ang science-based farming ng mas matibay na kasangkapan sa mga magsasaka para mapanatili ang produksyon sa kabila ng nagbabadyang Super El Nino. Francis Orso, ABS-CBN News. Sa tuwing bumubuhos ang ulan at lumalamig ang panahon, matik nang hinahanap ng marami ang mainit na sabaw. Pero sa Pampanga, hindi lang basta comfort food ang kanilang iyahain. May level up version pa sila ng mga paboritong pagkain Pinoy gamit ang kakaibang sangkap at binigyan ng creative twist. Nagpapatrol, Gracie Rutaw. Madalas lumalabas sa mga palaka kapag tagulan at para sa ilang Kapampangan, ito ang perfect na sangkap para sa isang steaming bowl ng tinolang palaka. Pero hindi lahat ng palaka ay ligtas kainin. Alalaman mo kasi dun sa texture ng balat ng palaka, dapat very smooth siya at may mga green po na spots yan. So alam natin ay palakang bukid. Ayon kay Chef Jerry Pasiontan, halos kapareho lang ng tinolang manok ang proseso ng pagluluto ng tinolang palaka. Igisa ang sibuyas, bawang at luya, isunod ang nilinis at binalatang palaka, lagyan ng tubig, saka ilagay ang papaya o sayote, sili at dahon ng sili. Pakuluan hanggang maluto at handa ng ihain ang mainit na tinolang palaka. Isa rin sa mga paboritong higupin kapag tagulan ang smoked mais, ang Kapampangan version ng baby corn soup. Ang song na mais kasi talagang you put flavor eh. So ito dapat white corn. So ito gagagarin lang natin ng ganyan. Talagang Wag na pala, sabi nito is labor of love talaga. Igisa muna ang sibuyas at bawang bago idagdag ang corn paste na mula sa kinayod ng native corn. Timplahan ng tubig, asin at kaunting asukal. Kapag kumulo na, ihain at lagyan ng chicharon at dahon ng sili ilang toppings. Sa isang restaurant naman sa Bacolor, binigyan ng Pinoy twist ang ilang international favorites. Kasama dito ang chicken laksa sotanghon, black seafood palabok at red bulanglang o mas kilala bilang red sinigang sa bayabas. At kung sweet tooth ka naman, swak din sa malamig na panahon ang kanilang tsokolate baterol champurado at traditional tsokolate baterol. Sa bayan ng Guagua, iba-ibang uri ng champurado naman ang specialty ng isang kainan. Meron silang mais champurado na may cornflakes at ubeng makapuno champurado. Patunay lamang ito. Sarap, kain. Ganda. Pinoy, pwede pang Dami oh. para sa mga naghahanap Nam-nam. ng mas modernong panlasa. Gracie Rutaw, ABS-CBN News. Okay. Nam-nam. Actually, iniisip ko kanina yan, yung champurado. Dahil umulan, diba? Lakas ang ulan kanina. So, nag-iisip ako kung saan bibili ng champurado. Nam-nam, kain. Nam-nam. Iniisip ko nga eh, ang saya ngayon kumain ng ube. Usong-uso siya ha. Hanggang Europa, ang ube ngayon ay sikat na sikat. Sinabi sa akin yan ng French ambassador. So parang type ko rin yung ube. Pero ang sarap pa rin ng classic. Classic. Oo. Na may evap. Na maraming evap. Oo, at asukal. O kaya naman, ano bang comfort food nyo? pwedeng lugaw, di ba? Masarap Ay, yung ang lugaw. sarap. Tapos may toka. Sarap, sarap. Tapos lagyan mo ng maanghang na chili sauce. Ayan, talagang gutom na tayo. Pero, Teka, ano yun naman na nga. oras? Actually, sakto na pang dinner eh. Sige, paalam na daw tayo. Ingat mga kapamilya kahit maulan. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayat. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.